shame, only those who follow the truth within. Obey the Father, that's where life begins. All the loud voices, they lead astray, but Jesus is the truth, the only way. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Salvation is a gift, it's not of our hands, not by the works or binding demands. It's free for the lost, for the weary soul. Come to Jesus, let him make you whole. If you thirst and hunger, just kneel down and pray. He's waiting there, don't let it slip away. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the way is broad that leads to destruction in the false facade. Many walk that path and don't see the sign, but the gate is small and the way is divine. The road to life, oh, so few will find. In the light of love, leave the darkness behind. In the light of love, leave the darkness behind. Hey, magandang gabi po sa ating lahat, sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating live podcast dito sa The Narrow Gate Ministry. Dito po sa Facebook, kayo po saan man naroon, patuloy nawang gamiting instrumento ng Panginoon ang programang ito upang kayo patuloy na lumago. Pastor, magandang gabi po. Ang gabi, Pastor Derek. So, Pastor, Meron tayong tumalakay sa ating ang atin pong paksa ngayon, tatalakayin ay ang patungkol sa Seventh-day Adventist o yung tinatawag nilang Sabadista. So, ilan sa mahalaga pong bagay na bibigyan natin ng kasagutan, mga katanungan na bibigyan po natin ng kasagutan ay kung una, nire-require po ba ng Diyos na ang isang Kristiyano ay mag-gather o talagang ganapin pa niya yung pagsamba tuwing araw ng Sabat o yung Sabbath worship? Ano po? So, ang Sabadista, kaya Sabadista ang tawag. Yan ang pinaka key teaching, yung kanilang pinaka-major doctrine. Na ang pagsamba daw, di umano, ay araw ng Sabado o Sabat. At kung hindi ka daw sasamba sa araw ng Sabat o araw ng Sabado, ay hindi karapat-dapat ang pagsamba mo sa Diyos. Kung sasamba ka sa ibang araw, ay kulto ka. Hindi ka tatanggapin ng Diyos. Yun yung mga die-hard Seventh-day Adventist na doon sa pinakang right wing nila. No? Kasi mayroong nasa gitna. Mayroon ding mga Reformed Adventist na naging Christian rin. At hindi na rin sila nag-a-adhere doon sa one day of worship. At marami na silang nawala ng mga maling katuruan ng Sabadista. At ang pinakamalapit sa mainline Christianity ay Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventism. Mas malapit siya kaysa sa Jehovah's Witness. Kasi naniniwala ang isa sa mga pinakapangunahing pagkakahalin tulad ng Seventh-day Adventism at saka Christianity ay yung paniniwala nila sa Trinity. Opo. Naniniwala sila sa Trinity. So, bakit? Dahil ang founder nila, si William Miller, noong mga 1840s, yan, ay Baptist. I see. So ang Seventh-day Adventism o Seventh-day Adventist Church
ay nag-ugat sa Baptist Church Opo. dahil siya ay founded ng isang Baptist Baptist. member. Kaya pala po makikita rin, nagre-reflect pa rin sa pananamit nila yung pagiging Baptist. Yung pagiging Ayos. ah, Pananamit. fundamentalist sa Iyon, pananamit, sa pamumuhay. Mhm. At gaya din naman ng Jehovah's Witness. Ang Jehovah's Witness ay galing sa evangelicalism, sa Protestantism. Ang kanyang tatay ay pastor ng evangelical, Oh. Si Charles si Charles Tate. Russell. Oh. At itong si Russell ay naligaw ng doktrina at nakapagtayo nga ng sarili niyang religion na Jehovah's Witnesses. Opo. Meron pala talagang mga ganun So nanganganak. So ibig sabihin, ang kulto ay mismong nanggagaling sa tamang doktrina. Oo. Kaya dapat magbantay. Kaya nga mula noong pang-unang siglo, noong panahon ng unang iglesia, ay laging ang pangunahing katuruan ni Pablo ay bantayan ninyo ang Opo. inyong pananampalataya sapagkat nanggagaling sa loob Mhm. ang maling paniniwala. May mga taong hindi tunay na saved, mga hindi regenerate na tao, na pagkatapos matanggap, matutunan yung Christianity, dahil nga hindi sila tunay na Kristiyano, paglabas nila roon, magtatayo sila ng mga bagong grupo ng pananampalataya na tila kahawig Mhm. ng Christianity. Pero dahil hindi nga sila tunay na Kristiyano, dadagdagan nila iyon ng iba-ibang paniniwala. Hinahaluan nila ng kanilang sariling mga belief na galing din naman sa iba-ibang mga grupo ng pananampalataya. Kaya nagiging syncretism. Ang syncretism Halo-halo na ay po. paghahalo-halo ng iba-ibang belief system Mhm. at ginagawang isang sistema o isang statement of faith sa isang panibagong relihiyon. Mhm. Kaya ang mga kulto ay syncretist Opo. o mga syncretistic doctrine. Resulta yan ng paghahalo-halo ng iba-ibang doktrina na parang mayroon ding tama. Pero mayroon ding konting tama, pero mas marami yung mali. Mhm. Hindi gaya na ang tunay na Christianity na biblical lang na talagang malapit doon sa katuruan ng kasulatan. At kung mayroon mang kaunting-kaunti lang na pagkakaiba ay sa mga very minor issues. Oh. Gaya sa cultural na mga bagay. Opo. Dahil nga iba na ang kultura, kaya iba na ang approach sa panahon ngayon. Pero yung doktrina tungkol sa kaligtasan, doktrina tungkol sa Diyos, doktrina tungkol kay Jesus sa Trinidad, Nandun pa rin. banal na espiritu, doktrina sa church tungkol sa iglesia, doktrina tungkol sa yung sino ang tao, yung anthropology. Yung mga kulto ay may mga mali sa major. Opo. Yan ang kanilang katangian. Sa mga major doctrines ng Christianity, mayroong ilan doktrina sila na salungat talaga Mhm. sa katuruan ng Opo. tunay na Kristyanismo. So, Pastor, nabanggit mo po kanina na ang founder nito, si William Miller, ay isang Baptist. Ano po? Pero ano po talaga yung detail, yung pinagmulan talaga ng paano po na natatag ang Seventh-day Adventism? Actually, meron tayong video dyan, pero play natin mamaya. Yun yung huling video na aking inilagay. Ngayon, si William Miller ay siya ay resident ng Pittsfield, Massachusetts. Doon siya Taga isinilang. Massachusetts po. So ang kanyang tatay ay captain sa militar, no? Ang ranggo, si Captain Miller, isang veteran. Army veteran. Isang Army veteran. At ang kanyang, nung siya ay 4 na taong gulang, ay lumipat siya sa New York. From Massachusetts, lumipat sila sa New York at doon siya nag-aral. Doon siya dumalo at naging malapit siya sa library ng isang judge at ng isang congressman sa may Fairhaven, Vermont. Doon siya nag-aral. Opo. At nakapag-asawa rin siya roon at pagkatapos ay tumira siya sa Poultney doon din sa New York. At doon siya naging magsasaka. Tapos siya ay naging nagkatrabaho, no, na civil
mga civil jobs, sa mga civil offices. Parang sa tungkol sa law, ano po? Related. Una mo naging constable. Parang ito yung parang Police. police sa Opo. atin. At pagkatapos naging deputy sheriff, naging sheriff. Wow. Opo. At pagkatapos ay siya ay kinumission bilang lieutenant noong July 21, 1810. At nung siya bata pa, siya ay Baptist, pero noong siya ay mag-move doon sa Polk ni New York, nireject na niya ang kanyang Baptist heritage. Oh. At siya ay naging deist. Alam mo yung deist ang deist ay isang tao na naniniwala na kayang ipaliwanag ang Diyos sa pamamagitan ng reason, human reason. Hindi sila naniniwala sa revelation. Hindi naniniwala sa Bible, hindi naniniwala sa pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng reasoning So, sila po'y naniniwala na may Diyos din. na may Diyos. Pero kaya nilang maunawaan ang Diyos sa pamamagitan ng sarili niyang kakayahan, sa pamamagitan ng sariling karunungan. Opo, without any references, halimbawa Bible, na nagsasabi tungkol sa Diyos. Ang Bible para sa kanila ay hindi valid na source. Kaya nga, they don't believe in revelation. Opo. Ang revelation kasi nasa Bible. Opo. So, at ang kanilang susi para maunawaan ay sa pamamagitan ng intellect. Kaya sila yung parang mga Greek na sa mind ang kanilang Mga deist. ang kanilang attack sa Opo. pag-unawa sa Diyos at sa Biblia. Mhm. So, ang problem doon, ang deist ay halo-halo na rin iyan. Hindi lang naman yon yung philosophical na yon na standpoint, kundi mayroon din silang Greek philosophy, science, kasi nga naniniwala sila kayang maunawaan sa sariling karunungan. So they believe more on human reasoning in science, in evolution, rather than the Bible. Mhm. Pero naniniwala pa rin sila sa Diyos. Sa Diyos. Kaya nga deist eh. Opo. Ngayon, ang problema ay, gatapos siyang matutuhan ang mga doktrina ng mga deists, yung moralidad ng mga deist, halo-halo kasi. So, ang kanyang background, nag-aral din siya kay Voltaire. Si Voltaire ay Atheist po na. atheist. Kay David Hume, na yan din atheist. Si talaga. Thomas Paine. So, hindi, si Hume naman, saka si Thomas Paine, yan ay mga deists. Mga deist. Mga deist pala. Si Voltaire ay somehow verging on atheism and deism. Okay. Kaya diba pinapasunog niya ang Bible? Kasi nga, we don't believe in revelation. Ayan. Kinriticize po niya yung Bible eh. Ni So ngayon, ang problema ay umalis siya uli sa deism. Kasi bilang deist, napag-isip-isip niya na nung siya bata pa, ay itinuro sa kanya yung Bible. Bumalik siya ngayon sa pagiging Baptist. Opo. Umikot siya. At nung Baptist na siya, ulit, idinagdag niya yung kanyang mga kaalaman na nakuha sa labas, secular. Parang mayroon ng integration. Kaya nga, nagkaroon siya ng pananaw na hindi lang Biblia, kung hindi sa pamamagitan din ng karunungan, pwede nating matuklasan yung mga mahimalang. Kaya doon siya nag-umpisang mag-interpret ng mga prophecy sa Bible. So, Pastor, parang sa kanya, ay pinantay niya yung mga ibang mga karunungan, mga knowledge na natutunan niya doon sa Bible. Parang pantay. At nag-umpisa na siyang maging prophet. Wow. Kasi nga, ayaw na niyang maniwala na Bible lang. Oh. So, pwede rin ang tao ay magkaroon ng makapag-compute. Kaya ang una niyang prophecy ay yung pagdating ni Kristo noong 1840s. Opo. Doon siya na 1843 1843 daw darating na si Jesus Christ. Opo. Para nabasa ko yan sa history nila. At ilang prophecy niya ang tungkol doon, iba-ibang dates kasi hindi natutupad, iniiba niya ang date. At ang tawag doon ay the Great Disappointment. Karoon pala siya ng disappointment sa mga prophecies. 1844 to be exact, no, yung date niya. Naging, una muna, naging May, March, tapos naging April, naging October. Kaya anong nangyari ay maraming umalis. At doon na nag-umpisa yung Seventh-day Adventism. Wow. Ang Seventh-day Adventist ay nag-umpisa bilang mga Millerites. Hindi naman kasi Seventh-day Adventist si Miller. Opo. Siya ay Millerite. Hindi tinawag pa na Seventh-day Adventist yung kanyang church.
Kasi hindi naman pa Saturday eh. Kumbaga nabuo na lang yan, idinagdag nila. Sila Ellen White, doon na nag-umpisa yung pagdadagdag sa kataruan ni Miller. At siguro, panoorin natin yung Seventh-day Adventism in a nutshell. Meron ditong very balanced presentation ng isang YouTuber Opo. na kanyang ipinaliwanag in 4 minutes yung lahat ng katuruan ng mga Seventh-day Adventists at pinupuri siya ng mga Seventh-day Adventists. Sabi niya, napakaganda ng pagkakalahad mo, totoo. Alin? Yun ay link lang yun eh. Link. Yan. Ito. Tingnan natin yung link lang siya eh. Yan. Okay. You may have heard of the Seventh-day Adventist Church, but what exactly do they believe in? Hey, it's Dan Zimmerman. Welcome back to Illustrate to Educate. In this short video, we'll dive into a detailed explanation of the basics of the Seventh-day Adventist Church, covering its origins, beliefs, Illustrated talaga. sacred texts, and practices. The Seventh-day Adventist Church traces its roots to the Millerite movement of the 1840s, Millerites. led by William Miller, a Baptist preacher who predicted the second coming of Jesus Christ in 1844. When Jesus did not return on the predicted date, known as the Great Disappointment, some Millerites regrouped and reinterpreted the prophecy, leading to the formation of the Seventh-day Adventist Church in 1863. The church was formally organized by Ellen G. White, James White, Joseph Bates, and J. N. Andrews, among others. Ellen G. White is particularly notable for her extensive writings, which continue to influence Adventist theology and practice. When it comes to beliefs about God and Jesus, Seventh-day Adventists hold a Trinitarian belief, affirming the existence of one God in 3 persons, Father, Son, or Jesus Christ, and Holy Spirit. They believe that Jesus Christ is the divine Son of God who became incarnate, lived a sinless life, died on the cross for humanity's sins, and rose from the dead. His life and sacrifice are central to their faith and salvation. Now let's take a look at their sacred texts. The Bible is the primary sacred text for Seventh-day Adventists, considered the inspired Word of God and the final authority in matters of faith and practice. They use both the Old and New Testaments and emphasize a literal interpretation of its teachings. Ellen G. White's writings, particularly The Great Controversy and Steps to Christ, are also highly regarded, though they are seen as secondary to the Bible. Now let's take a look at their religious practices. Adventists observe the Sabbath on Saturday, the 7th day of the week, from sunset on Friday to sunset on Saturday. This day is dedicated to rest, worship, and fellowship. Next, a healthy lifestyle is emphasized, including a vegetarian diet, abstinence from alcohol, tobacco, and mind-altering substances. Many Adventists also follow the health principles outlined in Ellen G. White's writings. Then there's worship services, which include weekly services including Sabbath school, Bible study, and a worship service with singing, prayer, and a sermon. They also have prayer meetings and various ministries throughout the week. When it comes to baptism, this church, but what exactly do they You may have heard of the Seventh-day Adventist Church, but what exactly do they believe in? Hey, it's Dan Zimmerman. Welcome back to Illustrate to Educate. In this short video, we'll dive into a detailed explanation of the basics of the Seventh-day Adventist Church, covering its origins, beliefs, sacred texts, and practices. The Seventh-day Adventist Church traces its roots to the Millerite movement of the 1840s, led by William Miller, a Baptist preacher who predicted the second coming of Jesus Christ in 1844. When Jesus did not return on the predicted date, known as the Great Disappointment, some Millerites regrouped and reinterpreted the prophecy, leading to the formation of the Seventh-day Adventist Church in 1863. The church was formally organized by Ellen G. White, James White, Joseph Bates, and J. N. Andrews, among others.
Ellen G. White is particularly notable for her extensive writings which continue to influence Adventist theology and practice. When it comes to beliefs about God and Jesus, Seventh-day Adventists hold a Trinitarian belief, affirming the existence of one God in three persons, Father, Son, or Jesus Christ, and Holy Spirit. They believe that Jesus Christ is the divine Son of God who became incarnate, lived a sinless life, died on the cross for humanity's sins, and rose from the dead. His life and sacrifice are central to their faith and salvation. Now let's take a look at their sacred texts. The Bible is the primary sacred text for Seventh-day Adventists, considered the inspired Word of God and the final authority in matters of faith and practice. They use both the Old and New Testaments and emphasize a literal interpretation of its teachings. Ellen G. White's writings, particularly The Great Controversy and Steps to Christ, are also highly regarded, though they are seen as secondary to the Bible. Now let's take a look at their religious practices. Adventists observe the Sabbath on Saturday, the seventh day of the week, from sunset on Friday to sunset on Saturday. This day is dedicated to rest, worship, and fellowship. Next, a healthy lifestyle is emphasized, including a vegetarian diet, abstinence from alcohol, tobacco, and mind-altering substances. Many Adventists also follow the health principles outlined in Ellen G. White's writings. Then there's worship services, which include weekly services including Sabbath school, Bible study, and a worship service with singing, prayer, and a sermon. They also have prayer meetings and various ministries throughout the week. When it comes to baptism by immersion is practiced, symbolizing the believer's faith in the death and resurrection of Jesus and their commitment to a new life in Christ. Lastly is the second coming. Adventists strongly emphasize the imminent return of Jesus Christ, which they believe will be visible, personal, and a worldwide event. This belief influences their focus on evangelism and missionary work. Lastly, let's look at some of their key beliefs. First is the Great Controversy. This is the overarching narrative in Adventist theology describing the cosmic battle between Christ and Satan, which began in heaven and continues on earth. Human history is viewed through this lens, with an emphasis on the ultimate victory of Christ. Next is sanctuary doctrine. Adventists believe in a heavenly sanctuary where Jesus performs his mediatorial work. They hold that in 1844, Jesus entered the second and final phase of his atoning ministry, a belief known as the investigative judgment. Then there's beliefs about the state of the dead. They believe in soul sleep, where the dead remain unconscious until the resurrection at Christ's second coming. Next is their holistic view of health that includes physical, mental, and spiritual well-being. This is often manifested in the church's extensive healthcare network, including hospitals and clinics. Lastly is their belief about religious liberty. Adventists are strong advocates for the separation of church and state, and the freedom of individuals to practice their faith without government interference. Did you find this video about the So kung titingnan mo yung mga comments ng mga tao doon sa video na yan, mostly ang nagko-comment mga 70 Adventists. Ang sabi nila ay bilib sila sa presentation dahil yun ay hindi biased na presentation. Talagang yun daw ang paniniwala nila. Pero yun nga, hindi ibinilang noong nag-present ng video yung mga controversial doctrines ng Seventh-day Adventist na yung halimbawa, yung pagkakaroon ng mga visions ni Ellen G. White. Ellen White na siya di umano ay parang inaalihan ng kung anong espiritu, tumataas sa ere, Oh. o naglalakad daw sa ibabaw ng hangin o sa hangin. Tapos inaalalayan siya ng mga anghel. So may mga extra biblical revelation at yun yung hindi tama. Sabi nila yung Bible is the final authority. Sa totoo lang, sinasabi nila na secondary lang yung mga aklat ni Ellen White. Hindi para sa iba, kapantay iyon. Oh. Kapantay iyon. Opo, Pastor, pero alam niyo, kung titingnan natin, no, pagdating doon sa mga essential doctrine, katulad po ng Godhead, yung doctrine ni Christ, yung Bible as final authority, tama naman. Po. Naniniwala sila po sa Trinity, naniniwala po sila sa
personhood ni Jesus Christ at naniniwala rin sila na ang Bible ay final authority. Maliban po doon sa sinasabi mo at meron pa yata mga ibang kontrobersiya. So, ang kanilang ipinakita lang sa video ay yung may striking similarity sa Christianity. Opo. Ngayon, itong kasaysayan naman ni Ellen White, siya ay Methodist. Oh. Ang mga magulang niya ay Methodist at siya ay naging Kristiyano, di umano, na-convert siya sa isang Methodist revival meeting. At ang sabi niya, sa Buxton, Maine, doon siya na-convert. Ang sabi niya doon, yun ang breakthrough na naganap sa kanya at nagkaroon siya doon ng conversion experience and she felt at peace with God. So siya ay di umano ay naging Kristiyano doon sa Methodist camp na yon o sa Methodist na camp meeting. Pero nung age 12 niya, na-involve yung family niya sa Millerite. Natandaan natin, wala pa naman yung pangalang Methodist, no? Or Seventh-day Adventist. Millerite pa lang. So, anong nangyari, nung age 12 na siya, nag-umpisa ang kanyang mga magulang na umattend sa Millerite movement na tinatag ni William Miller. At nakinig sila sa lecture ni William Miller. Doon daw siya nagkaramdam ng guilt sa kanyang kasalanan at natakot siya sa kanyang pupuntahan pagkamatay. At ang sabi nga ay, noong daw 1842 ay ginugol niya ang isang buong gabi o mga ilang gabi na siya daw ay luha ng luha, iyak ng iyak. At siya ay nabaptize ng isang Millerite na si John Hubbard sa Casco Bay sa Portland, Maine. At yun nga, yung dating preaching ni Miller na darating na ang Panginoon, yun ang nakapag-convince sa kanya na kailangan kong maging Millerite. Kasi dito, di sila naniniwala dito na darating si Jesus. So pagkatapos ay, dahil doon, ay dinisfellowship sila ng local Methodist Church. Pinaalis sila. Dahil ang sabi nga siguro, noong mga iba na yung teaching. Methodist, iba ka na. So hindi pareho ang doktrina ng Christians sa kay Miller. So, maliligaw ka dyan. No, kasi ang Methodism naman ay kapareho talaga natin. Evangelical ng Christianity. Ang founder ng Methodist is si John Wesley. Ang Wesleyan naman ay si Charles Wesley, yung magkapatid. At si John Wesley naman ay, yun nga lang, Arminian. Kumbaga, sa kanya ay may desisyon ang tao. Kanyang kaligtasan, ang ultimate na factor para maligtas ay yung Decision. Decisionism kasi si John Wesley. Pero yun lang ang major na difference, no. Pagdating sa holy living, pagdating sa Trinity, pagdating sa doctrines of the church, yung end times, lahat ay halos pareho. Ngayon, anong nangyari? Doon na nag-umpisa, no, na si Ellen White ay mag-umpisa na maging actively involved sa Millerites, sa mga Millerites. At siya ang naging unang propeta na babae. Nag-umpisa daw siya makatanggap ng mga visions, mga panaginip, pangitain, na galing di umano sa Diyos. At ang isa sa pangitain niya ay, ang sabi niya, siya daw ay nawala ng lakas at siya daw ay nahimatay. At pagkatapos siya daw ay nagkaroon ng superhuman strength. Lumakas yan na parang si Superman, Wonder Woman. So, Wonder Woman. At dahil doon, siya daw ay nakakataas sa ere, nakakalakad sa hangin, at naglalakad sa hangin sa loob ng kanyang kwarto. At kanya daw laging ginagalaw ang kanyang mga kamay, ang mga balikat at ang ulo na malaya. No? Siguro napipilipit niya, no? Napapatalikod yung mukha. Parang yan, ang tawag po dyan, contortion. At yun ay sa Diyos, sabi niya. Mga ganyan. Pambihira. No? Evil spirit yun eh. Pero sa kanya, it is from God. Pero kahit ano daw posisyon ang kanyang gawin, ng kanyang ulo, kamay at balikat, hindi na daw niya makontrol. Hindi rin makontrol ng kahit sino. Para siyang inaalihan ng espiritu. Siya pinipigilan ng mga tao, ng mga magulang niya, pero hindi siya mapigilan. Grabe, no?
At noong 1845, nangyari yon noong mga 1844. Yan. Noong 1845, kanya daw hinawakan ang 18 pounds na family Bible sa kanyang left hand sa loob ng kalahating oras. Bah. Samantalang siya daw noon ay payat na payat, 80 pounds lang siya. Pero nakaya niya na hawakan sa loob ng kalahating oras yung 18 pounds na Bible. Oo, 100. So yun ay mga 30 kilos siguro. No? Like, double yan. Mhm. Parang Mga ganun po, 2.2 kilos ang isang 80 pound. pounds. O 1.2 kilos. Oo, Ang isang. mahigit pa sa... Well, mas malaki ang kilos, no? Kaysa sa, mabigat ang kilos kaysa sa pounds. Mhm. So imagine, yun ang kanyang pangitain na nagpapatunay daw na siya sa Diyos. Pero wala kang makitang sa Diyos doon. Yung extra, sabi niya, superhuman strength, Mhm. extraordinary strength, hindi naman sa tao yun. Mhm. Diba? Hindi. Isa lang naman sa Biblia ang may extraordinary strength. Sino? Jesus Christ. Hindi, si Samson. Samson. Opo. Ang Panginoong Hesus, hindi naman siya. Hindi naman siya na may talaga. lakas eh. Siya talaga ay may kapangyarihan. Samson. Samson. Walang record ang Panginoong Hesus na Opo. bumuhat ng malakas. Si Samson talaga eh. Samson Giniban. talaga. Oh, Samson lang. So parang siya si Samsona. Babae. malapit-lapit po sa amas. Problema yung umiikot ng ulo, Opo. nababalik ang braso. Parang, Kung saan daw niya umiikot daw eh. opo, para ng witch yun eh. Yung ganun eh. Yun yung sa pelikula, yung The Hauntings. Saka yung isa pa. Conjuring ba yan? Conjuring. Oo. Napanood ba yun? Opo, The Conjuring. Conjuring. Tapos ang sabi pa niya, isa pa daw niyang karanasan ay hindi daw siya, mayroon daw pagkakataong hindi siya nakahinga Mhm. sa buong vision, sa buong entire period of the vision, Mhm. na halos 15 minutes to 3 hours, di daw siya humihinga. Aba, 3 hours? From 15 minutes to 3 hours. Pero yung daw kanyang pulso ay regular. O paano magkakapulso kung di ka humihinga? Mhm. So ito yung mga makikita natin na without purpose, na gusto lang siguro na magpakilala na siya. Oo. Kasi hindi ka Piniling. paniniwalaan ng isang grupo ng mga tao na mayroong pinaniniwalaang isang pundasyon ng pananampalataya kung walang kakaiba sa iyo. Yun yung pasiguro kanyang building she is building foundation so that she can gain yung authority. Opo. Parang she can build her authority sa grupo na yon ng kanyang Opo. ng mga Millerite. Sa kanya kasi nag-umpisa yung Seventh-day Adventism. Kaya lang wala yata mga record talaga o mga patutuo talaga na yun Oo, totoong kasi noong nangyari. 18th century naman, wala pa namang camera Opo. na mare-record. Wala namang TV. Kaya mahirap pong paniwalaan, Pastor yun. Kumbaga, ito ay hearsay. Mhm. At wala na rin namang nabubuhay na testigo. Patay na lahat. Mhm. At tsaka siya ano ang manifestation doon ng Diyos? Opo. Wala naman, kundi puro lang mga extraordinary. Ito pang sabi niya, namatay na raw siya, hindi na huminga siya, at ang kanyang mata daw ay laging hindi kumukurap. Aba. Siya daw ang taong hindi kumukurap. Kita mo ang mata. Kaya pala ganyan yung mata Lagi niya. siyang mulat. Hindi daw siya talaga kumukurap. Kakaiba siya. Ang tawag po niyan sa amin dati Maduduha ka niyan. ang tawag po niyan sa amin sa Quezon, tilig. Tilig. Natitiligan eh. Natitiligan. Nakatulala na lang ganun. At nakataas daw ang kanyang ulo, nakatingala sa langit, na may pleasant expression. Yun ang sabi ng mga nakakasaksi, na para daw may tinitingnan siya na object na talagang sobrang concentration. Hindi daw kumukurap. Strange talaga. Ilang doktor na daw nung panahon ngayon, siyempre hindi pa fully develop ang medicine. Opo. Sa iba't iba daw pagkakataon, ilang doktor ang nag-conduct na raw ng tests para i-check siya sa kanyang hindi paghinga at ang ibang physical phenomena. Mhm. Totoo daw, hindi siya humihinga. Oh. At kadalasan daw ay hindi siya conscious sa nangyayari sa kanyang paligid. Parang wala sa sarili at kanyang
ang tingin niya sa kanyang sarili ay separate siya sa mundo. Parang may sakit talaga ito. Opo. Pero wala kasing pastor no? Wala po sinabi, mga doktor niya sinabi lang, mayroong confirmation sa doktor na hindi nga siya humihinga. Pero walang sinabi doon kung ano ang reason talaga, anong Ba't findings. yan? Opo. Yung findings ng doktor, 'di ba? Mayroon po sinasabi yan kaya yung ganyan, kaya ganyan siya dahil siya ganito, ganyan. Parang medical issue, may mga ganyan. Kaso wala pong ganun. Wala pa naman noong ganoon ng mga modern diagnosis. Oh. So, Sabagay. oo, wala pa noon na yung x-ray, wala pa noon na mga ultrasound. Parang physical, lang ang i-check up. Tapos siya daw ay nasa presensya na ng mga nilalang sa kalangitan. Ng anghel, ng Diyos. Kaya daw wala na siyang pakialam sa nangyayari sa kanyang paligid. Pagka daw siya ay natatapos ng vision o matatapos ng vision, magkakaroon daw ng total darkness. Wow. Kahit daw iyon ay araw, magdidilim daw. Grabe. At kahit na maliwanag ang silid, pag natapos yung vision, biglang Nagpa-blackout na. magpa-blackout. At sasabihin niya, siya hihiyaw ng malakas o magsasalita ng malakas. At ang kanyang una daw sasabihin ay kadiliman. Yun daw. Dapat kaliwanagan Baliktad As she yata. took her first natural breath, and she would exclaim with a long drawn sigh, dark. Pagkatapos siya daw ay mawawala ng lakas at bubulagta. So makikita mo yung yung pattern na hindi sa Diyos yun. Opo. Yung nagkakaroon ka supernatural strength. Extra biblical yun. Wala sa Biblia na sinabing may kaloob ang Espiritu Santo na lakas na pisikal. Walang gano'n. So, totally extra biblical. Ibig sabihin, labas sa Biblia. At ito ang pinaniwalaan nila. At tinanggap nila na si Ellen White ay mayroong extraordinaryong relasyon sa Diyos at siya'y binigyan ng Diyos ng kakayahan na mag-interpret ng mga panaginip at ng mga pangitain. Opo. Pero pastor, according doon sa nabasa ko rin, parang hindi naman, parang yung mga miyembro lang, yung mga followers ni Ellen White, ang siyang lagay sa kanya bilang founder. Pero si Ellen mismo, hindi siya nag-claim na siya talagang nagtatag ng... Hindi siya mismo ang nag-claim. Ang nagbigay ng sa kanya ay yung mga followers yung mga followers niya. Kaya, At ito daw ang kanyang mga nahulaan na mga event. wow. Sa isa daw pangitain, nakita na niya ang isang malakas na lindol na tumama sa San Francisco na naganap daw after 2 days. Yun ang claim niya. Tapos yung cholera epidemic ay noong daw 1849, nakita daw niya yan sa isang pangitain at yun daw ay piniliwanag sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng Bible noong 1849. At yun daw ang pasimula na ng kahirapan. Yan. Tapos isinulat din niya na noon daw bago maganap ang baha ni Noe, ay meron daw paghahalo ng mga tao at halimaw na wala sa Biblia. Yun ang isang kanyang itinuro. Kakaiba na naman itong katanungan, pastor. Na siguro yung tinatawag niya doon na yung paghahalo ng halimaw at ng mga tao ay yung mga Nephilim. Opo. Na-interpret niya na yung mga halimaw, yung Nephilim. Kasi terror yata ang ang translation ng Nephilim. Men of great renown. Great. Mahaba ang liig. Parang ang interpretation niya, yung mga anak ng halimaw yun, na nag-asawa sa mga hayop, sa mga tao, kaya daw ginunaw ang mundo. Naging halimaw muna. Ano po? Hindi, anak ng halimaw yung mga yan. Yung mga, di ba may malalaking tao? Opo, mga higante. Yan yung mga halimaw. At yung higante naman, ang interpretation ng iba ay anak iyon ng mga anghel na nagkasala sa langit, na nagsipag-asawa daw ng mga tao. Ang mga anak ng Diyos tapos nagsipag-asawa mga anak ng tao. Kasi yun iba yung naging reason ng sumpa ng baha. Anyway, na dahil na naging masama lahat,
Dahil meron pang righteous yung mga magulang nung Nephilim, mga son of God, Mhm. ay nagsipag-asawa ng mga children of the men, ng Grabe. mga babae. So, ang anak yung higante. Pero, May ganun palang katuruan, no? kasi meron din siyang interpretasyon na sarili niya. Mm. Pero criticize yung kanyang mga prophecies. Dahil marami din ang hindi nagkatotoo. Yan. Oo. Siguro halos lahat po, pastor, hindi nagkatotoo eh. Kung nagkatotoo man, baka tsumamba. Oo, tsumamba. At saka pwede nating sabihin na hinulaan ko yan, pero hindi naman totoo. Opo. Parang ganun. Na hinulaan niya. Ibig sabihin po ay walang pinagkaiba doon sa mga karaniwang mga nagkiklaim na sila ay manghuhula. Mga prophet din. Propeta rin sila. Mga modern prophet na nagkiklaim na sila ay mayroong mga natupad na prophecy nila. Well, in fact, ay hindi naman talaga accurate. So, actually ako, pastor, galing yung pag-uumpisa ko ng pagkaunawa, pagkakilala, na-orient ako sa Christian faith o sa Bible, katuruan ng Bible, sa Seventh-day Adventist. Kasi nung ako'y nag-aaral pa po ng college, yung aming pong landlord ng bahay na inupahan namin, member siya ng Sabadista. Kaya nire-required po kami na mag-Bible study tuwing Friday. So required po yun. Nagba-Bible study kami. Nakakarinig na po ako ng Word of God noon. So, ayun. Buti hindi ka naging Adventist. Opo. Siguro, paraan din ng Panginoon po yan. No? Talagang makarinig na salita ng Diyos din ako noon. So, mayroon siyang mga false prophecies. Ito ang ilan, no? Opo. Ang una niyang false prophecy ay noong 1845. Sinabihan siya, di umano ng Diyos, ng mga darating na mga pangyayari. At ito'y kanyang diniscuss sa Portland, sa isang shut door paper. Pinablish niya sa Portland dyan. At sinabi niya na sinabihan siya ng mga makalangit na mga sugo sa lingwahe ng mga Kananeo. Oh. So, ang gamit daw language ng mga Canaanites. Kayo. Sabi, no, yung Kakaiba talaga ito, pastor. kakaiba siya, no? Yun daw ang wikang ginamit ng mga messenger ng Diyos, mga anghel. Canaan language. Pero hindi daw niya naintindihan. Pagkatapos daw, nung next September, naintindihan na niya na ang sabi daw ang Diyos ay darating na sa halip na next September pala, sabi niya, parang ganito ang interpretation nung Canaanite language. Na sa September darating ang Panginoon. Yun lang daw naintindihan sa lahat. Tapos, sinabi daw na hindi na daw sa September, kundi June na. Diyan na, nagbago. Kaya lumipas ang September, at marami na ang lumipas na September, pero hindi pa rin dumating ang Panginoon. Marami. Kaya sabi ng mga nakarinig, it soon became evident to all candid persons that many things must have been told her in the language of Canaan or some other which she did not understand as there were repeated failures. So baka daw nga, kaya nga kasi ganoon, hindi daw naman niya talaga naintindihan. Yan. Tapos nung daw naman sila ay mga ngaral, sa eastern part of Maine, ay mayroon daw vision siyang nakita. Sinabi niya sa mga kasama na magkakaroon ng malaking kaguluhan sa mga makasalanan at sila daw ay ipapakulong. Pero hindi iyon nangyari. Hindi sila nakulong. So hinulaan nila na sila makukulong. Pero hindi Yung naman. makasalanan, guguluhin sila. Mga masasamang tao. Parang habang persecute. pero hindi natuloy. So, Nagbago daw ang Diyos. false prophecy na naman. Tapos, isa pang vision niya na mali daw ay yung nakita daw niya na darating na ang kaharian ng Diyos.
At ang ilan daw mga minister doon ay magsusuot ng mga korona at punong-puno daw ng bituin Wow. yung mga korona. Pero hindi rin natuloy dahil hindi naman sila namatay. Hindi naman sila, Hindi rin pala natuloy. hindi rin natuloy. Opo. Mukhang Tapos noong 1844, 1845, pinidik niya na darating si Jesus. yun. Pero hindi rin natuloy. Mm. Pagkatapos ay binago nila yung kanilang pananaw na pumasok daw si Jesus noong daw 1844 ay o 1845 sa langit daw dumating. Sa langit doon sa parang mayroong compartment na doon siya nakapasok. Oh, si Jesus Christ. Binago. Kaiba talaga. Ano? Yung Day of Atonement. Doon nag-atone si Christ doon. Instead na bumalik, may nalimutan pang i-atone kasi hindi nakabalik. Sa langit. Tapos noong 1849, ay sinabi ni Ellen White na nag-umpisa na ang Great Tribulation. At yun daw sealing, yung pagtatatak ay nag-umpisa na. Oh. Ayan. Tapos, ang nangyari, noong 1849, nagkaroon ng cholera, yun daw yun. Kaya, Mrs. White interpreted this event, yung 1849 cholera epidemic, as fulfillment of Jesus' prophecy regarding pestilences and other signs marking the beginning of sorrows sa Matthew 24:7-8. Ibig sabihin, darating na si Jesus. Lagi kasing ang nila Miller at White, yung pagdating ni Jesus, yun ang central doctrine. Na parang tinatakot ang mga tao, mag-join na kayo kasi kung hindi kayo mag-join, hindi kayo makasama sa rapture. Hindi kayo makasama sa pagdating ng Panginoon at sa pagpunta sa langit. Pagkatapos ng prophecy na yun na isulat, natapos yung epidemic, at ang problema, hindi yun umpisa ng paghihirap sapagkat nagkaroon ng period of relative peace and prosperity that lasted many years. So from 1849 hanggang nag-ano pa ng halos 15 years na kapayapaan at walang anumang sakuna at pandemic o epidemic. Yan. So marami siyang vision na hindi natuloy. Hindi nagkatotoo. Mukhang halos lahat po ng kanyang hinula, vision niya, hindi nagkatotoo eh. Yan ang problema. So, Noong April 1850, sinabi naman ni Mrs. White na magkakaroon na ng final shaking. Sinishake na daw. Ito ang kanyang sinabi, "The mighty shaking has commenced and will go on, and all will be shaken out who are not willing to take a hold and unyielding stand for the truth and sacrifice for God and His cause." Yun ang problema. Noong 1850 hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pang Tagal shaking. na. Namatay na lang siya. Ay, hindi pa rin nagkatotoo yung Opo. kanyang mga hula. Tapos sabi na, noong June 27, 1850, isinulat niya na ilang buwan na lang ang natitira para mag-prepare ang mga tao. At ang sabi niya, sinabi sa akin ng aking anghel, sabi ni Ellen White. Di ba may isa rin na may anghel si Randy, yung si Randy na preacher na Amerikano na puro tato? Mayroon din itong anghel. Yun siguro ang ginagaya ng Randy na prophet din. Na ang anghel niya ay si Emma. Oo po, nabanggit niyo na po nung nakaraan niya. Ito rin, may anghel daw siya at sinabi sa kanya ng kasakasama niyang anghel na, "Do you reflect the lovely image of Jesus as you should?" Tapos itinuro daw sa kanya ang mundo at nakita daw niya doon kung ano mangyayari. Wow. Matindi. Nasa labas siya ng mundo kasama ng anghel. Dinala siya sa Dinala sa kalawakan. Kalawakan. At ang sabi daw sa kanya ng anghel, "Get ready, get ready, get ready. You will have to die a greater deaths to the world than you have ever yet died." Parang mas great pa yung kanyang death kaysa sa death ni Jesus Christ, no? Pagkatapos ay nakita daw ni Ellen White ang 7 last plagues Oh, may na malapit nang ibuhos sa mundo. wow. Nakita din niya ang mga tao na walang
pupuntahan. Oh. Sana all. Yan ang sabi niya. Parang siya ay revelation kung magsulat. Parang siya yung mismong Apostle John. Opo. Ano yan? Apostle Joan. Kasi babae. Kaya sabi niya, ito ay isang significant na pangungusap. Sinabi niya na mga Adventist doctrines at niya, na doktrina niya at ang kanyang makasama, ay dapat pag-aralan ng 5 years para daw maintindihan ng bagong mga kasapi. 5 years talaga. 5 years dapat. Tapos noong 1850, almost completed na daw yung sealing. And that Jesus was nearly finished with his work in the most high place. Most holy place. Doon siya nag-a-atonement. I saw that the time for Jesus to be in the most holy place was nearly finished. And that time cannot last but a very little longer. Sabi talagang nung panahon niya, malapit lang dumating si Jesus. Nagtatatak na siya, sa langit na siya. Oh. Pero nung hindi dumating si Jesus Christ, nung 1851, nag-set uli siya ng date na 1854. So kasi daw, baka daw ang mali ay Bible. Kasi di ba, kinumpute lang daw naman nila yung timetable sa Opo. Bible. Baka mali. Na yung day doon ay literal day period. Opo. So kinumpute nila. So, at ang sabi naman ni Ellen White ay ang nagpakita daw sa kanya noon ay hindi daw ang Diyos. Dahil hindi daw nagkatotoo. So, sinong kausap niya? Kaya sabi niya, I was shown the shortness of time, but who would have shown her something that turned out to be false? Not God. Tapos, pagkatapos na mapatunayang talagang hindi babalik si Jesus noong 1854, sinabi na naman niya na darating na naman iyon sa ibang panahon. Oh. Parang anong tawag din sa ganyan? Dahil hindi natupad yung isa, hindi. Mayroon lagi siyang tawag dito. Depensa. Sa susunod, darating next time. Ang isa sa mga positive na i-contribute ni Ellen White ay yung, dahil ayaw niyang kumain ng karne. Siya ay vegetarian. Opo. Ayaw niyang kumain ng isda. Tumigil sa pagkain ng karne, tumigil sa pagkain ng isda. Kaya nga payat. Kaya pala po. Masasakitin. Oh. Ngayon, ang kanya is mayroon siyang mga libro tungkol sa kalusugan. Yung mga halaman. At tawag doon, Pastor, yung Reader's Digest. Nabo. Kung saan nandun po yung mga herbal, paano ka gagaling sa natural na pamamaraan. Kasi nga fundamentalist ayaw nila na yung faith nila maapektuhan pag yung nagpa-check up ka. Parang yun ay sa faith, contradiction sa faith. Kaya ang doktrina din nila, bukod doon sa ayaw nila magpa-check up, ayaw nila magpagamot sa doktor. Pero ngayon mayroon na. Mayroon ng ospital nga sila. Opo. Pero parang pinopromote pa rin po nila yung natural healing, no? At may mga natural medicine. Pero Pastor, bukod po diyan sa mga strange na mga hindi natupad na mga prophecies po niya, yung mga yung mga katuruan po nila na katulad po ng soul sleep. Po, yan, soul sleep. Ang katuruan nila Ellen White ay ang tao pag namatay, walang impyerno, walang langit. Parang napupuntahan. Katulad po pala ng saksi niyo ba, no? May similarity. Matutulog lang yung kaluluwa nila sa kanilang libingan. Kasama nung kalansay. So mahabang tulog 'yun. At hindi ang espiritu ng tao pupunta sa langit o impyerno. Naroon lang siya sa hukay. Sa kanila pala po applicable yung mahabang tulog na sinasabi. Kasi literalistic sila. Itong kaya literalism. Yung pag namin nabasa sila na sa Bible kasi, pag sinabing patay, hindi patay direkta. Euphemism ang ginagamit, natulog.
natulog siya kasama ng kanyang Mhm. mga ninuno. O di kung namatay yung mga ninuno, tutulog din. Tutulog lang. Natulog din siya. Ibig sabihin, tulog talaga. Kasi ang euphemism ay isang figure of speech na ginagamit ng mga manunulat ng Biblia, especially ng mga Hebrew speakers, na para huwag masakit ang dating sa tao. Opo. Sasabihin nila, pag namatay na, natulog na ang Oh. magulang mo. Kaya minsan, yung namatay ay sumama na sa mga ninuno. Mhm. Hindi yung namatay talaga na. Kasi pag sinabing namatay, ay masakit eh. Parang, Opo. Parang sa atin po namahinga na. Parang ganun. yun yung euphemism sa atin na mahinga na. Namahinga. Hindi naman natin ginagamit sa atin sa Pilipinas, yung euphemism na natulog sa patay. Namahinga lang. Na mahinga lang. Pero ang totoo, walang pahinga. Mhm. Pag sa impyerno. Sa impyerno na eh. Nako. Paano mamamahinga yung nagdurusa? Walang Sumisigaw katapusang sa pagdurusa. Nag-exercise sila roon. Mhm. Sobrang for eternity. Nag-exercise po ng pagsigaw. Pagsigaw at pamimilipit. Pamimilipit, no? Yun ang exercise nila. Namimilipit sa sakit. At saka sabi po dun Mga sa bagang nila. nasing nun tit. So, yun. Mm. Bukod po dun, Pastor, yung teaching nila about, sige po, may, Meron din silang teaching na yun nga, yung Sabat. yun, opo. Na ang hindi sumunod sa utos na mamahinga ng Sabat o Sabado ay nagkakasala sa Diyos at hindi katanggap-tanggap ang pagsamba. Opo. Kaya lahat ng nangingilin sa araw ng linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, sa Huwebes, Biyernes, maliban sa Sabado, ay hindi sa Diyos. At ipinapangalanda kanila ng ikapitong araw ay Sabado. Ang tanong, ang problema ganito. Doon sa original Hebrew, Ayun. So, hindi naman Sabat ang ipinangalan. Ininterpret na lang na Sabat yan. Dahil ng pangalanan na. Pero ang talagang sinabi doon sa original Hebrew, unang araw, ikalawang araw, tatlong araw. Wala naman sinabing Lunes, Sabat. Martes, Miyerkules. Wala pong ganun. Ang sinasabi lang yung bilang ng araw. Hindi sinabi yung pangalan ng araw. Tapos later on ay doon na nagmula yung yung ika-anim na araw, Shabbat, rest. Kasi bakit saan galing yon? Kasi nung ikapitong araw, ang sabi ng Diyos, kasi ang ikapitong araw sa kanila talaga ay Sabat. Mhm. Yun kaya sa kanila, di ba? Ang Monday ang unang araw. Sa, Kasi sa calendar, Gregorian calendar. opo. Monday ang first day. Monday talaga. Di ba? So, ikapitong araw sa kanila ay yung Sabat. Dahil sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Mhm. Ka-anim na araw, ginawa ang tao. Sa ikapitong araw, yun ang Shabbat. Pag sinabing Shabbat, rest, hindi naman araw yun. Pag sinabi kasing na mahinga, Sabat, ginawa nila, ipinangalan nila yung salitang na mahinga, ipinangalan sa araw. sa ikapitong araw. Ginawang Sabado. Dahil pag tinagalog mo yung Sabat, Sabado sa Tagalog. So, anong nangyari is, tao lang ang nagpangalan doon sa ikapitong araw na yun ay Sabat. Pero ang ibig sabihin ng Sabat, rest. Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ, araw ng Sabat. Ibig sabihin, araw ng Araw ng pamamahinga. pamamahinga. Hindi yun ikapitong araw. Opo. Kundi araw yun ang pamamahinga. Pamamahinga. So, Paano kung binago ng mga tao yung araw ng Sabat? any Ang day. araw ng pamamahinga, linggo na. Opo. Lalo sa kultura natin, linggo Opo. na ang araw ng pamamahinga. Opo, Ito malayo. yung ating Sabat. So yung term natin na Sabat, hindi araw kundi yung ginagawa doon sa araw na yon. Oh. Oh, you see, it's a play of linguistics lang Yung Opo. etymology lang naman ang ano doon, ang issue na sino ba ang naglagay ng pangalang Sabado sa ikapitong araw? Di ba tao ang nag-interpret na yung Sabado ikapitong araw? Pero ang meaning ng ikapitong araw, rest yun, hindi naman araw na Sabat. Oh. Rest siya. Kaya ang Sabat, the only meaning of the word Sabat is rest. Opo. So, essential po sa kanila yung Sabat na yun. Paano kung sa Diyos, nag-umpisa ay ikapitong araw, yung unang araw? Mhm. Pinangalanan lang natin na Lunes. Di ba? So, it's a Tama matter po. of human thinking. Kaya di ba, ang Panginoon hindi siya nag-stick sa name ng Sabat. Kundi Tama. whatever your Sabat is, I am the Lord of the Sabbath, sabi niya. Ang Panginoon. Oo, kasi yung araw ng Sabat, o Mhm. Sabado, interpretation na rin ng mga tao na yun ang ikapitong araw. Kahit na ang tao lang naman na nag-interpret na ang pamamahinga yung ikapitong araw. Oh, opo. Kaya ng Panginoong Jesus ay, I am the Lord of the Sabbath. Ibig sabihin, Hindi- naging
seremonya na lang yung Opo. araw eh. Hindi naman talaga yun ang meaning noon eh. Ang mahalaga ang Panginoon kasi siya talaga ang Panginoon ng Sabat. Hindi yung Hindi, tsaka pati talagang iniutos na sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo, may isang araw ng pamamahinga. Opo. Pero hindi iyon araw. Pangalan ng araw. Pangalan ng Pwedeng ang araw ng pamamahinga mo nasa iyo. Opo. Pwedeng ang Lunes ang araw ng pamamahinga mo, pwede naman. Di yun ang Sabat mo. Bakit naman pakikialamanan ka ng mga Sabadista? Ay ang pangalan mo nila ng Sabat lang, ginawa nilang the same or synonymous with the term rest, yung Sabat, at ginawa nilang Sabado. Linggo rather. Linggo. Sabado. Sabado po. Pero grabe po ito, Pastor, kasi nagiging legalistic sila dito sa aspeto. At ang nasaklap doon, hindi ka mananampalataya pagka hindi ka nangingilin sa araw ng Sabat. Kasi Old Testament din sila, kaya nga hindi sila kumakain ng by work ang kanilang kaligtasan. Isa pa sa major doctrine. By works, na po? So they need to be righteous. They need to live a holy life. Yun po Fundamentalist pa rin, parang Baptist fundamentalism na kailangan nilang maging masugid na tagasunod ng kautusan ni Moses. Kaya bawal sa kanila ang mga parang ding saksi, bawal sa kanila alimango, hipon, yung mga shellfish. Yung mga walang kaliskis. Mga walang kaliskis, tulad ng halimbawa yung tuna, hito. Di ba? Yung talakito. Di ba? Yung hito, yung eel. Pusit. 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 Wala yung kaliskis. Pagong. Kasi hindi naman kaliskis yung bahay, no? Bawal yun. Bawal sa kanila, no? Mayroon, ang pwede lang ay yung may kaliskis. Pati yung mga buo ang kuko. Yung magkakadikit ng kuko, yung walang biyak. Bawal yun. Kababoy, bawal. Bawal sa kanila. Pero sasabi po natin, Pastor, na para sa kanila, binding pa rin yung mga ceremonial law. Pati yung lahat, yung mga binding yun. Yung ginaganap ng mga Hudyo noon. So, in essence, they don't believe in the atoning work ni Christ na finish. Kaya nga, di ba, sa langit pag ginaganap yung atonement. Opo. Ibig sabihin, hindi pa naganap sa lupa. Mantakin mo yung ganong doktrina, Pastor. Doon siya ngayon naghahandog sa Diyos ng hain. Pero nasa Bible ang malinaw na si Jesus Christ nakaupo na sa trono. Hindi na siya nag-ano. Kaya sabi nga doon sa Hebrew ay ang mga saserdote sa lupa paulit-ulit na tumatayo sa harap ng ng kabanantipan sa dakong kabanal-banalan at naghahandog ng handog. Paulit-ulit. Pero si Kristo ay minsanan. Wala. At magpakailanmang naghandog. Opo. Sa kanila, hindi minsan 2 beses nung bago bumaba. Nung hindi matupad kasi yung hula na dadating, sinabi na lang nila na naghandog pa ulit. Naghandog pa ulit. Kaso, Nagulo yung minsan na paghandog, naging 2. Kasi, para lang protektahan yung doktrina na nagkamali sila doon sa hula na darating na si Jesus. Opo. Major doctrine yun na makikita natin, cultic doctrine siya. Cultic talaga po, no? Oo. So, malinaw, nandyan sa mga bagay po na yan na nakikita natin, pwede natin talagang sabihin na itong pananampalatayang ito ay isang kultong pananampalataya. Yeah. Hidwa. Hidwang. Hindi siya Christianity. Yes po. It's an enemy of Christianity. Seemingly, parang naniniwala sa Trinity. Pero ibang Trinity yon. Kung si Kristo ay hindi mo pinaniniwalaan. Sabi ni Kristo, tinuman sabi ni Christ, Opo. ang sabi ni Kristo ay siya ang Panginoon ng Sabat. At maging ang mga unang Kristiyano ay hindi na nangilin sa araw ng Sabat, kundi sa unang araw na. Yan. Sabi dito sa Acts chapter 2, 46 to 47. Kailan nagmi-meet ang mga Kristiyano? Pakibasa mo. Araw-araw yan. Acts chapter Hindi Sabbath day. chapter 2 verse At nung maging official na nabuo na ang church, nag-meet na lang sila every Sunday na, not Sabbath. Not Saturday. Opo, araw-araw. Verse ano po? Acts chapter 2, 46 to 47. 46. Araw-araw na ang pangingilin. At especially first day of the week. Sabbath. Yan, pakibasa yan. Dito po sa Gawa chapter 2 sa Magandang Balita Biblia araw-araw silang nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila
ng Panginoon. Nung kabubuo pa lang ang iglesia, hindi sila nangilin ng araw ng Sabado, kundi So- araw-araw. So paano, Pastor, yung mga unang mananampalataya? Ay di bawal sa kanila yung ibang pagsamba. Opo. So hindi sila tumupad Oh. doon sa kautusan ng Diyos na mangilin ka lang sa araw ng Sabat, Sabat. araw-araw. Sablay na pala kagad sila. Sablay na. Kasi kinakailangan nung araw-araw silang magtipon dahil wala naman talagang gagawin. Dahil yung mga Hudyong yan na karaniwan na kasama ng mga Hudyo sa Jerusalem, Opo. ito yung mga dating mga nakatira sa ibang bansa na doon ay sinilang na Hudyo, na dumating nung Pentecostes, 50 days after the Sabbath, nalaman nila, nabalitaan nila na si Jesus ay muling nabuhay. Opo. So kaya nga, Dumating sila. akala nila itatayo na ang kaharian. Kaya ayaw nang umalis sa Israel. Ayaw nang bumalik sa lugar ng kanilang kapanganakan sa ibang bansa. Kaya wala silang magawa, kundi sumamba lang araw-araw. Kaya pinagbibili na nilang ari-arian. Ito yung 3,000 na nabaptize nung preaching ni Peter. Ni Ito yung Peter. ating paniniwala ng beginning of the church. Opo, opo. Actual beginning of the church. Opo. Pero kung titingnan po natin, Pastor, no? Yung araw-araw na binabanggit doon. Ano sa akin kung araw-araw, bawal ba? Naman. Okay Ganda lang. nga yun eh. Kung walang ibang pinagkakaabalahan na. Diba, di araw ng Sabat para sa akin. Opo. Kasi pamamahinga lang ang ibig sabihin ng Sabat. Ito pa, nang ang Panginoong Hesus ay umakyat na sa langit, hindi na nagtipon ang mga mananampalataya sa araw ng Sabat. Anong araw na? Tingnan mo. Laging ganito ang araw. Acts chapter 20 verse 7. Opo. Sa Acts gawa, chapter 20 verse 7. So napakalinaw 20. na linggo na. Linggo na dapat ang pagsamba at pamamahinga. Hindi na araw ng, Hindi hindi na Sabado. Kasi yung Sabado, Old Testament law. Mm. Si Jesus ang Lord of the Sabbath. Siya ang Panginoon ng kautusan ng Sabbath. Tama Siya ang po. masusunod. Kung Opo. gusto niya ay linggo, ikaw ngayon ang hindi sa Diyos. O siya, tama po sabi po dito. Tingnan natin. Chapter 20 verse 7. Gawa chapter 20 verse 7. Nang unang araw ng Sanlinggo, Oh. kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo ay nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan. Linggo na. Ang araw kasi ng linggo, ang unang araw. Brother, sabi ko kanina Lunes, hindi. Ang Lunes, Opo. ikalawang araw. Ang Sabado kasi, ikapitong araw. So, ang unang araw ng Sanlinggo, linggo. So, nagkasala pala sila. O, pati itong sila Pedro. Mamamana ng pala. Sino ba yan? Nagsabi dyan. Si Pablo, di ba? Opo. Si Pablo po O, yan. si Pablo. Nagkasala. Si Pablo pala, nagkasala. Opo. Siya nangaral siya ng Biruin linggo. mo. Siya yung mga ngaral na isinugo sa mga hintil, tapos siya yung nagkakasala siya. Ano pa? Hindi lang yan. Sa unang Korinto, chapter 16, verse 2. Verse 2 po. Unang Korinto, chapter 16, verse 2. Tingnan natin sa unang Korinto, chapter 16, verse Sa mga 2. iglesia naman yan, church. Opo. Dito sa iglesia sa Pinagbili Galacia. niya. Sabi niya doon sa mga iglesia sa Galacia, tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa ay maglaan ng bagay ng kanyang kinikita. Kasi araw ng linggo, ang sama-sama nilang pagsamba. Oh. Kaya magdadala sila sa kung kailan magkikita-kita. Iyon. Kaya nga, Meeting. ang utos pati yan, Gathering. bilin. Hindi sinabing, huwag kayong sumamba sa unang araw ng Sanlinggo, ha? Dapat tuwing ikapitong araw. Dahil yan ang utos. Bilin eh. O, bilin ano po. Hindi po siya suggestion. Hindi siya suggestion. Bilin yan eh. Kung yan ay kailangan sundin eh, tiyak sasabihin ni Pablo sa mga iglesia. Pwede naman, sasabihin na. Di ba? Church yan eh. Pinagbilinan niya, church, di ba? Opo. Sa Galacia. Ang sabi niya, tuwing unang araw o tuwing linggo na kayo'y nagtitipon. Bakit? Kasi common sense. Ba't ka naman sasamba sa araw ng Sabado kung kailan nasa libingan ang katawan ng Panginoon? It's a day of mourning. Tama po. We mourn. The early church mourns. Oh, kaso baka in-interpret. Because they remember the death of the Lord Jesus Christ. Kailan siya nag-resurrect? Linggo. O yun yung angkop na celebration day. Yun ang angkop na Sabbath day para sa Kristiyano so that they can gather together, fellowship with one another, and worship the Lord together. Oh, opo. Yung unang araw ng Sanlinggo. So, hindi po kami susumpain. Yan nga po ang utos na eh. Ngayon, malaya pa rin naman kayong sumimba sa araw ng Sabado. Opo. Oo, kaya lang kung inyong ituro na yun lang ang tanging araw na tinuturing ng Diyos na karapat dapat siyang sambahin, eh kayo po'y nagkakasala. Opo.
Dahil hindi po yan ang turo ng Biblia. Sa bagay, hindi nga nila pinaniniwalaan ang Biblia, kundi yung turo nga ni Ellen White. Oh, Kaya pero sabihin mo na mas mataas ang Biblia, hindi. Mas Sinas- mataas si Ellen White. sinasabi lang po nila na final authority yung scripture, yung Bible. Pero by their practices, yung teaching ni Ellen White po ang authoritative. Kasi si Ellen White ang nagturo na Sabado. Oh. So, bakit yung sinusunod si Ellen White? Sa halip na si Pablo, si Pablo ang nagsabi, unang araw daw ng Sanlinggo. Bakit si White sinong mas authoritative? Si Pablo na apostol o si Ellen White? Makailan lang na nagkaroon ng pangitain na inaalihan siya ng kung anong makapangyarihang lakas. At saka hindi naman siya kinausap ng Panginoon personally. Si Hindi. Pablo na-encounter ng Panginoon. Kanya is claim. Claim Walang lang. evidence. Wala pong... Kaya claim pa rin Kasi nga, walang conclusive evidence. Opo. Pagka may evidence na, hindi na claim. Ano na yan? Truth na siya. Truth na. Truth. Ikaw na talaga. So ngayon, walang masama na Sabado, wala ring masama ang Lunes, wala ring masama kahit anong araw. Kasi sabi sa Colossians 2:16-17, sabi doon, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, Opo. or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. Walang mag-judge sa inyo kung ano yung celebration nyo o kung anong Sabbath nyo na gusto. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Ayun, shadow lang pala po Shadow siya lang eh. yung Sabbath ni Christ. Opo. Si Christ ang tunay na Sabbath ng Kristiyano. So malinaw po, Pastor Siya ang Kan. rest Opo, yung kanina pang sinasabi po ninyo, pinatunayan niya. Si Hindi Jesus yan yung Christ. araw. Kundi si Jesus Christ. Yung pinapatungkulan ng Sabbath na yan. Na yan ang tunay na pamamahinga ng Kristiyano. Pastor, if you are a Seventh-day Adventist ay at tumutupad ka ng pagsamba tuwing Sabado noong Sabat, pero yung buhay mo hindi naka-align sa kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ talaga yung tunay na Sabat eh. So, ngayon, hindi masasabing Kristiyano ka talaga. Hindi. Adventist ka nga. Ang Adventist, pag sinabing Advent, coming of Christ. Oh. Adventism, ang focus is coming of Christ. Pagdating. Kaya pala Kaya lang ang daming hula na false. So hindi na sila. Kaya pala po yung mga hula ni Ellen G. White puro tungkol sa pagdating ng Panginoon. Kasi kaya nga Adventist, mga hula, ang pagdating. Darating Yung Advent mismo, Christ Advent, Christ return. Seventh day, mga sumasamba sa Sabado dahil sa pagdating ni Kristo. Baka kasi dumating Sabado. Ay darating iyon Linggo. So mamali kayo. Opo. Pagdating, may one kayo. Kasi nagtitipon na kayo, wala pa. Wala. Sasabihin na Sabi Hindi niya masyado kayong advance. advance kayo. Hindi na sinabi. Hindi kayo kasali. Hindi kayo kasali. Yun ang problema. So, Saka kayo hula ng hula. Di ko naman kayo sinabihan na ako'y darating ganitong taon. grabe Kasi talaga. kabolbawalan ng Panginoon ang panguhula. Matthew 24, pakibasa natin. Matthew 24. Matthew 24, yan, verse 24, mag-impisa. Yan. Mamaya medyo magbabasa po tayo ng konting comment at saka tanong. So, verse, ano po pa? Verse Umpisa mo muna sa verse 13. 13. Yan. Sa 13. Sige, pakibasa lang. Matthew 24. Sabi po diyan, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patutuo sa lahat ng mga bansa. Yan. And At- then, ano pa? Sa kadarating ang wakas. Yes. At yan sa mga sign. At then, pagkatapos, ang kahuli-hulihang sign, ito na, verse 24, yung sinasabi ko. Okay, sa 24. Sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamangha-manghang himala at mga kababalaghang upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. Oh, grabe. Yan yung darating. Yan yung kanyang ginagawang flavor ni Ellen White sa pagdating. Akala niya pwede. Kasi pagka mayroon nang nangyayari, baka yun na. Pero yung mismong pagdating, hindi po iyan sinabi. At hindi po iyan pinapasabi. Pakibasa ang Matthew 24 din. Verse Ayan, 24. Pakibasa. 24.
Verse 25. Ay bas. Tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Then 27, luksuhan na natin. Yan. Sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang sa kanluran. Pakibasa mo pa. Kung nasaan... Diretso na, wag na yan, 28. Kasi ano na yan eh, hindi naman related. po. Sige, 29. 29. Hindi pa, baba. 30. Yan, baba. Pagkatapos, Yan. lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa digdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapapat dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Yan, and 36. Sa anong may araw ba? Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Mas marunong pa kayo kay Jesus. Si Jesus nga, hindi niya sinabing alam niya. Di ba? Okay lang yan. Ano lang yan. Mas marunong pa kay Jesus. No? Mas marunong pa. Inunahan niyo pa ang Panginoong Jesus. Sinasabihin niyo kung kailan siya darating. Siya nga, hindi nagsabi. Grabe. O, pinapangunahan niyo pa yung darating. Ang sabi nga ng darating, walang ibang nakakaalam eh. Ng araw at ng oras niyon eh, maging ang anak. No? Culturally kasi, the Lord Jesus Christ, when He said that only the Father knows the day of His coming, He was He was speaking with reference to the culture of marriage of the Jews. Kay Jesus Christ, yung sinabi ni Jesus Christ na ano po. Kasi sa culture ng marriage ng mga Jews, ay mayroong 3 stages. Una yung dowry, payment of dowry, yung pagbili doon sa babae. Ikalawa yung engagement, na ang tawag diyan ay betrothal. Na tumatagal iyan after mabayaran yung dowry, magpipirmahan na yan. Ituturing na silang mag-asawa. Okay? So ayon sa kultura nila, pag nagmanihi ka na, nabayaran na, mayroon ng contract na hindi na pwedeng umayaw ang babae. So, binili na tapos na. So, parang mag-asawa na sila sa tingin ng tao. Pero hindi pa yun magsasama. Bawal din ang sex. Kailangan virgin kasi yung babae. During mismo ng wedding day. At hindi pa yun ang wedding day. Magkakaroon ng betrothal. Iyon ang second stage. Ang betrothal period, yun yung panahon na maghahanda ang babae ng kanyang mga skills bilang may bahay. So, mag-aaral siya magluto, maglaba, tuturuan na siya ng magulang niya ng gawaing mga bahay, kung paano itrato ang asawa, irespeto ang asawa, huwag aawayin, yung ganun. At yung mga lalaki, nagpiprepare naman yung sila ng kanyang ama ng bahay na titirhan nila mag-asawa. At ang bahay na titirhan ng bagong mag-asawa ay kadugtong lang ng bahay ng tatay. Yan ang kultura. Opo. Kaya ang mga bahay, maski ngayon, no, yung mga naniniwala sa ganyan pa ring tradisyon sa Israel hanggang ngayon, pag ang isang Israelita o isang Hudyo ay may anak pa na lalaking hindi pa nag-aasawa, may mga nakaabang na mga na yung bakal na bubuhusan na lang. Pagka yung kanilang anak ay mag-aasawa, doon ididikit. Kaya usually, ang mga lupain ng mga Israelita, malalaki. Yung tinatayuan ng bahay nila, hindi dikit-dikit. Kasi may nakaabang diyan na kung may mga anak pa, doon lang sila. Sa bahay ng ama, gagawa ng silid. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Yun yung reference na ang bahay ng ama ang nagiging main house, tapos gumagawa lang ng parang kwarto sa main house. Nakadugtong nung house nung tatay. At ito ang sabi niya. Bakit hindi alam? Kasi sa kulturang Hudyo, hindi sinasabi ng ama sa tatay kung kailan susunduin, uutusan lang niya. Kasi nasa tatay ang final decision. Bakit? Dahil siya ang gumagastos doon sa pagpapagawa ng bahay. Yung anak tumutulong yan sa labor. Siyempre, anak siya eh. Siyempre, ang tatay ang may responsibilidad. Kasi iyon, ang tatay ang may responsibility sa anak na lalaki na ipagtayo ng bahay siya. Para pag-aasawa niya, may sarili na siyang buhay. Pero nakabukod sa main house niya. Pero malapit pa rin sa bahay niya. Nakadikit. Ngayon, ang paghanda na ang lahat, bagamat hindi sinasabi ng tatay yung eksaktong araw, alam din naman yun ng anak. Alangan naman, hindi, di ba? Kaya lang, hindi niya pinapangunahan. Na kahit anong araw siya papuntahin, kahit alam naman niyang ganong araw, pero siyempre, kung handa na, alam na niya. So, ngayon, ang final decision,
Gabi iyon ang desisyon. So sabihin ng tatay doon sa isang gabi, sunduin mo na ang iyong mapapangasawa. At syempre, nung panahong iyon, nung panahon ng Panginoong Jesucristo, lakad lang yan. O kaya asno lang, or pag may kaya-kaya ka, may asno o may kabayo. Pero usually yan, lakad lang, lalakad sila. Mamarcha. So, mamarcha sila, dala-dala niya yung mga abay na lalaki. Susunduin ang bride. Kaya ang bride at saka yung mga bridesmaid, naghahanda. Kita mo yung talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Oo po. Diba yung iba naghanda na ng oil sa kanilang lamp? Yung give me oil in my lamp, keep it burning. Yun yung kantang yun. Opo, yung tungkol po Yung yun sa mayama, 10, yung hangal na dalaga, Opo. yung 5, hindi nag-ready ng oil. 10 virgins. O, tapos dumating yung groom, tapos sinundo na yung bride, hindi nakasama yung 5, yung hangal. Kasi wala silang Oil. oil. Oil kasi noon ang parang, yung gas. Yung pang, Opo. mm. Parang oil yata po ng olibo. Oil ang pang-paangingas ng mga lamp. Mhm. Wala pang gas noon, di pa na-imbento. Anong Yung kumumos. olive oil, yun yung Olive kanilang oil. gatong Opo. doon sa lampara. Ngayon, hindi naman ibig sabihin, madaling panahon lang ang paghahanda. Usually yan is 1 year or Matagal more. talaga po. More or less 1 year, yung paghahanda, kaya nga hangal. Mhm. Ang tagal-tagal ng paghahanda, hindi ka tuloy nakasama kasi oras na dumating at wala kang handa, hindi ka Hindi isasama. kasama. Bakit? Wala kang ilaw eh. At saka kahihiyan. Kahihiyan yun na parang, ba't hindi ka karapat dapat maging abay? Opo. Hindi ka nga nag-ready. Ibig sabihin, hindi ka interested sa akin. O, di ba? Ngayon, susunduin na, may dala-dala ng pakakak yung lalaki. Uhudyatan niya sa malayo yung babae. Woo! Yung mga tao doon sa baryo, Mhm. ay, may sinusundo. Sino kayang sinusundo nun? Siyempre, kwentuhan na yun. Ay, baka yun si Marta o si Clara. Kasi si Clara, yan ay namanhi ka na noon yan. Oh, po. O yun. Kasi lahat, gagigising lahat. Ang makakasama lang yung ready, yung bride. Yung bride at yung ready na bridesmaid. Anong ibig sabihin ng Panginoon Hesus na sa araw na yon, ang araw na yon ng kanyang pagdating ay hindi niya alam? Yun ay with reference to the culture. Not necessarily, hindi talaga alam na Jesus. Alam na Jesus. Alam niya, kaya lang, inaano niya yung sa mga tao, yung pahiwatig. Opo. Na pagdating niya sa lupa, ay gaya noon. Yeah. Ang ama ang magbibigay ng hudyat sa kanya. Parang nire-relate po niyo dun sa culture. Yes. So, para madaling maintindihan Yes pa. po, iyon. Na ang ama talaga pala, ang Jesus, ang Panginoong Jesus lang ama pala, iisa talaga. Yun. Ang galing nga po ng gawa ng Panginoon pagtuturo niya talaga. Oo, di ba? So, cultural siya. Cultural. Kaya kailangan, pag mag-aaral ka ng isang text ng Bible, isang chapter or isang text Bible, verses, o mga verses, ay mayroon kang cultural din knowledge. Mhm. You are equipped with the knowledge of cultural background of the Jews. Bakit Tama. ganoon? Kaya ang interpretation ng iba, karaniwan ng mga evangelicals, hindi pa rin mag-gets yung cultural implication. Sabi nila, baka daw si Jesus yung nagsasalita bilang tao. No. He is also God. He knows everything. Hindi mangyayari, magkakaroon ng competition between His deity and yung humanity na parang hindi niya pinapairal minsan ang deity. Hindi siya Diyos sa pagkakataong yun. Di ba? Parang may isang point ng buhay ni Jesus na hindi niya alam. Yun lang ang hindi niya alam. So sa oras na yun, tumigil ang kanyang divinity. Hindi tumigil. Omnipotent Hindi yung cultural background na talagang hindi sinasabi ng mga tatay doon sa anak na lalaki kung kailan susunduin yung bride. At ang bride naman sa ng Panginoong Hesus sa katuruan, yun ang iglesia. Church. Yun ang church. Opo. Hindi Baptist na sila lang ang Opo, bride. hindi po Baptist. Tapos bridesmaid lang tayo. Oh. Hindi po ibang grupo ng evangelical yung 5 hangal. Hindi ganoon. Grabe naman kayo. Sabi Ang naman kayo, naman, mga fundamental Baptist, meron akong kilala, doktor pa naman. Dito ka na magpa-member sa Baptist kasi kung hindi ka member ng Baptist Church, ay hindi ka bride. the bride. Kami lang ang bride. Panauhin. Literal nila yung talinghaga. Opo. Eh, Panauhin lang tayo, pastor. Panauhin lang, visitor. Nasa labas yung iba. Ay yung ibang visitor nga, ay hindi talaga papapasok. Hindi naman talaga kilala. Paano yun? Kung di pala tayo pinapasok. Hindi pala tayo ligtas kahit tayo Kristiyano. Opo. Kahit na tayo naniniwala sa grace, ang salvation. So, anong nangyayari? It's a matter of, doctrine na ang nagliligtas eh. Doctrine na. Hindi na Hindi yung si grace. Christ. Hindi na si Grace ni Christ Christ, eh. no? Hindi na doctrines of grace. And that's the reason why kailangan natin talaga, yung mga Sabadista, kulang kasi sa aral.
Nung panahon naman na yun, wala namang hermeneutics. Kaso po, sa panahon ngayon, yung... Hindi pa maunlad ang pag-aaral noon. May mga Bible schools na rin, pero karamihan nga is fundamentalism, saka literalistic interpretation. Opo, yung interpretation ni Kaya yung soul sleep ni literal na tulog. Yung pag namatay, tulog talaga. kapareho po ng teaching ng Jehovah's Witnesses na Kaya nga. soul sleep din eh. Pastor, bago po tayo magpatuloy naman, may ilang katanungan po tayo dito at mga comments. So, sabi Sister Fatima, paano po natin may evangelize sa mga Sabadista? At talunin natin sila sa kanilang humility. Opo. Kasi ang mga Sabadista, ang isang sa kanila, katangian, nakapansin-pansin, pag nakipagtalo yan, hindi gaya ng ibang mga Reformed na Reformed Baptist na napakayabang. Mhm. Tapos minsan nagsasarkasam. Opo. Itong mga Sabadista, well-meaning, pag usap, makikita mo yung kababaan ng tono na hindi, kahit makipagdebate yan, kahit kay Soriano, nagtatanong yung makipagdebate yan, hindi lang gumagamit ng foul words. Opo. Kasi very very gentle Polite, sa kanilang approach. So, kaya kung kayo makikipag-usap sa isang saksi, sa isang Sabadista. Sabadista, pantayan mo yung kanyang paraan, humility. Kasi kung ikaw ay parang tipong nag-aasal mas marunong sa kanya, iiwas yun eh. So, kailangan yung humility at saka yung wag mo siyang dadaanin sa dahas. Yung yung mga pipilitin. rudeness na manalita. Magaspang. Merong kang pinch of salt Opo. sa iyong speech na hindi ka tipong agresibong masyado at saka kailangan knowledgeable ka. Never commit to a debate or to an evangelism work or ministry to Seventh-day Adventist kasi sila doktrinado. Opo. Kaya nga po, Matatalo ka. kaya nga po, Pastor, dapat when we desire to evangelize them, dapat alam natin po yung kanilang essential doctrine, kung ano yung pininiwalaan nila. Like for example, yung paniniwala nila na binding pa rin yung kautusan. So, dapat alam natin kung paano po Yes, i-refute yun. so ang paghahanda mo ay doon mo sila dadalhin doon sa grace. Opo, yan, yung grace. Kasi yung grace, siyempre, ang gusto nila is kaligtasan. Eh. Kakita mo si Ellen White. Ang nagtulak sa kanya para maging Millerite at later on, maging forerunner ng Adventism is yung fear of hell. Most of Seventh-day Adventists, the reason why they became member of Takot po sila. Seventh-day Adventists, well-meaning sila, gusto nilang tumakas sa apoy. Gusto nilang maligtas. Opo. And so, bibigyan din mo doon yung grace ng Diyos Opo. na alam mo, sis, ay ang kaligtasan ay natapos na. Hindi na kailangan pang natin, isagawa. Opo. Hindi pa natin kailangang isakotuparan. Naganap na ang pagliligtas. Hindi sa langit, nagligtas dito sa lupa. Nang matapos na ni Jesus, yung atonement dito sa lupa, lahat sa sampalataya. So, ang pinakamagandang gamitin diyan ay yung 1 John 5:11-13. Yung sinusulit ko sa share, yung pamalaman niyo ko, yung pinananahanan ng anak ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Opo. 5:13 ng 1 John. At saka yung Ephesians chapter 2, 8 and 9. Of course, yung Romans Road. Romans 5:8, namatay si Kristo nung tayo makasalanan pa. Diba? And then Romans 5:13, yung righteousness of Christ. Tapos Romans chapter 3, verse 23, all have sinned. Kasi ang tingin ng mga Sabadista sa kanilang sarili, mas karapat dapat sila sa Diyos kaysa sa iba. Dahil Sabadista, tumusunod silang pilit sa kautusan. No? Kaya nga, para sa kanila, sila ang nakakasunod sa utos na Sabat lang. Opo. Tapos, hindi sila kumakain talaga ng mga laman dagat na walang kaliskis. Tapos shells. Yung kilala ko po na Sabadista siya talagang sumusunod siya doon sa yung nag-abstain talaga siya doon sa mga pagkain na sinasabing bawal, katulad nila ng mga alimango na yan. Uri, yung mga walang Kaya kaliskis. talo ka nila sa Opo, kabanalan. grabe. Pag-uusapan mo yung pagsunod, sasabihin nila, ay wala ka sa akin. Ikaw ba kumakain ka ng karne? Siyempre sabihin mo, oo, wala ka. Ako talagang umiiwas kasi sa Biblia, hindi dapat kainin ang laman ng hayop. Kaso May nakita dugo pa rin kasi yan Opo. Kaso nakita ko po yun, chain smoker siya Ayun. Nagsisigarilyo. Yun, sa ibang aspect. Opo, kasi may may mga Sabadista ganun sila. na
Hypocrite. Yan po. Meron din naman sa born again hypocrite. Lahat namang mga religious, ano? Pero kasi iyon ay parang iglesia nga ni Cristo na at least mas mabuti ako sa ibang aspeto. Oo. Dito lang ang kahinaan. Kaya yun nung... Okay na, parang tatabunan ko naman ng na- kabutihan, opo, ng ng pagsunod. marami kong kasamaan. Oo. So at least ay mas malamang yung aking mabuti kaysa sa masama na ginagawa. So pwede rin ako kasi nga salvation nila is by Works. Yun. faith plus work. Faith as well. May faith din kasi sila. Mhm. Okay. May grace din pero hindi tunay na grace kasi nga hindi natapos ni Christ dito sa Opo. lupa. Nag-atone pa siya sa langit. Nag-second atonement. Oh. Ayun. Grabe, no? So yun po ang pinakamaganda. Una, yung attitude natin, ating ipantay yung kababaang loob. Opo. Kausap natin yung mga sabadista. Ikalawa, yung maging fully equipped ka ng mga major doctrinal views nila na Opo. dapat alam mo rin kung paano ang panlaban. Opo. Para ma-refute na maayos. Then, dapat ay well-versed ka. Opo. At ang pinakamagandang topic doon, huwag mong itapik yung araw ng pagsamba. Mhm. Hindi ka mananalo roon. Equip sila roon. Mhm. Tsaka matigas sila roon. Kasi yun ang core doctrine. So, ang talakayin mo yung salvation. Salvation. Yan, salvation by grace. Parang Katoliko, huwag mong talakayin yung rebulto agad. Yari ka. Kasi kahit yung Katoliko na yan, mabait. Pag tinalakay mo na agad-agad yung rebulto na wala pang introduction, Di depensahan talaga po. ay talagang iiwasan ka na sa sunod. Second time around, wala na yan. Hindi mo na maabutan. Kaya, sabi ng Panginoon, be wise as a serpent, but be gentle as a dove. Yeah. In terms of sharing the Word of God, we must be wise as a serpent. Yung hindi halata na sila ating pinapapaniwala Opo. sa doktrina ng Panginoon. Tama po. And be gentle. So, dapat coupled with gentleness. Not yung nagsasalita ka nga, harsh ka naman. Sa Harsh. impyerno kayo. Diba parang, Yung mga sabadista sa doon ka impyerno. gumamit ng euphemism. Opo. Wag yung impyerno, kundi Kapahamakan. kapahamakan ng inyong pupuntahan. At least magaanggan. Oo. Hindi, yung iba naman talagang literal na Hellfire. hellfire preaching ang tawag nga, no? Hellfire. Yes, may tanong po si Kuya Baji. Okay. Sabi po niya, di ba po annihilationism ang Adventist? Pareho po yata sila ng saksi. Yung bang pagkatapos ng certain time ay mawawala na sila. Parurusahan muna. As lilipunan. Sa kanila, ang soul sleep nila, after death, hindi pumupunta sa heaven or hell. Pero meron pa rin silang, meron pa rin silang parusa. Hindi gaya ng may meron pa parusa. rin resurrection of the dead. Both the righteous and the wicked. Oh. Yung end of soul sleep in the beginning of eternal life, of final judgment. That's the difference with Jehovah's Witness. And Jehovah's Witness, annihilation of the soul. Soul sleep, and then there's no more heaven or hell. Sa Seventh-day Adventist naman, soul sleep, but there's no annihilation of the soul. Opo. Tutulog lang sila, but after nung pagtulog, pagdating ni Christ, may great white throne judgment. And only those who will be treated as righteous by the Lord Jesus Christ, based on their faith and good works, will go to heaven. Tama. But the rest who are not doing the will of God, kumbaga, majority ng kanilang ginagawa, most of what they do are Opo. evil, mas malamang ang masama, di impyerno. May impyerno pa rin. So, May magkaiba impyerno pa rin. ang soul sleep. Pareho ang soul sleep, magkaiba yung duration at saka yung kahinatnan Ayun na. ng kaluluwa. Destiny nung yung saksi ni Buho ba, wala po silang impyerno eh. Wala. I-annihilate lang. na- Kumbaga, tutunawin lang ang lahat ng kaluluwa o maglalaho na parang bula. Yung kaluluwa ng masama. Opo. Pero kahit hindi ka Jehovah's Witness, pag mabuti ka, pwede ka rin makasama ng mga Oh. saksi. Kaya by work din kasi ang By work, Jehovah's no? Witness. Actually po, pastor, mayroon akong kilalang pastor din siya na nagtuturo na naniniwala po siya na napaka-unmerciful naman ng Diyos kapag babayaan niya na magdusa talaga for eternity ang tao. Yes, kasi Kaya more on binibigyan din nila yung grace at saka mercy at the expense of justice. Opo. Kaya nga po, yung paniniwala niyang iyon, nag-ano siya dun sa punto na i-annihilate ng Diyos para hindi na maghirap masyado. Ganun din pala. No? Ang problem is, whether you believe it or not, if it is true, it is true. Oh. Your unbelief will not stop God's Yun, plan yun po ang doon. for your soul. If you are going to hell, whether you believe it or not, you are going to hell. If you are going to heaven, whether you believe it or not, you are going to heaven.
Because salvation naman is not based on our own faith, Our but belief. on the assurance given by the Lord Jesus Opo, Christ. opo. That whosoever believes in Him should not perish, even though they are not assured, but they believe wholeheartedly and they have repented from their sins. Kasi may mga 4 na tao patungkol sa kanilang pananaw sa kaligtasan. May 4 na kondisyon. Una, may mga tao na naniniwala silang hindi sila ligtas at talagang hindi sila ligtas. Ito yung mga satanista, mga mamamatay tao. Talagang inaamin nila, ako masamang tao sa impyerno ako. Interviewin mo yung mga... Masaya sila dun, Pastor. Oo. At totoo talagang hindi ligtas. May mga tao namang naniniwala na sila'y ligtas pero hindi ligtas. Ito yung mga miyembro ng kulto na doon sila nananangan sa Opo. kanilang maling doktrina. Si Kibuloy, tanongin mo yung mga miyembro. Ligtas ba kayo? Oo, ligtas sila. dahil si Kibuloy ang may hawak ng susi ng kalangitan at siya ang aming pastor. Siya din ang aming pastor, siya din ang aming Jesus Christ, siya din ang Ama, siya din ang Espiritu. Opo, siyang, Paano kami hindi pupuntang langit? siyang may hawak ng aming kaluluwa eh. Kita mo? At sinabi niya, siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Eh talaga pong kami sigurado. Ayon kay Kibuloy, siya ang talagang... Ayon kay Kibuloy, no? O, di ba? Kaya lang, kahit tiyak nilang sila ligtas, sa impyerno sila. Meron ding mga Kristiyano na Nagdadoubt. hindi totoong Kristiyano, pero nasa loob ng Christian churches na naniniwalang ligtas sila, pero hindi totoo dahil hindi naman sila elect, hindi naman sila regenerate. Opo. Meron namang grupo ng tao na hindi sila tiyak na sila ligtas, pero ligtas sila. Ito yung mga kulang pa ang kaalaman. Opo. Ito yung mga hindi lumagulago sa kanilang pangunawa sa grace. Yung mga Ito nagda-doubt yung po patuloy iba. pa rin nagtitiwala sa kanilang laman para sa kaligtasan. Kapag nagkasala sila, nawala ng kaligtasan ko. Kaya pag nagkasala ang iba, judge nila sa impyerno yon. Kasi akala nila ang kaligtasan ay sa gawa pa rin. Sa gawa pa rin. Parang they put their trust in their own goodness Opo. and righteousness. Kaya pag kami nakagawa ng kasalanan, kahit na siya din may kasalanan din ganoon, hindi niya judges ang sarili niya. Opo. Ang judges niya yung iba. Pero siya mismo, akala niya ligtas siya, baka hindi rin. Kasi judge siya ng judge eh. So kaya we don't judge na parang sa impyerno ka. Kasi mahirap yun. Opo. Kasi posibleng hindi siya tiyak na siya sa langit. Pwede rin ginadjudge niya ang sarili niya sa impyerno siya, pero dahil siya nga ay kulang sa kaalaman at kulang pa siya sa pagtitiwala sa ginawa ni Kristo, hindi kumpleto ang doctrine yung Ordo Salutis, kulang. Opo. Pero siya ay elect. Pero dahil siya elect at siya sumampalataya, ligtas pa rin. Kaya kahit siya mamatay na siya nagdududa, lumumulat siya sa langit. Oh, nandito ako. Ay, salamat na lang. Totoo pala. Diba? Pero meron din namang mga Kristiyano na Talagang alam nilang sila ligtas at tiyak na sila ligtas din talaga. Ito yung mga hindi lang talaga na doktrinahan, Opo. kundi talagang hindi sila nagtitiwala sa sarili kakayan at sila na may nagsisikap talaga na gampanan ang kanilang mga tungkulin at ang kanilang mga obligasyon at ang kalooban ng Diyos, pilit nila talagang isinasakatuparan. Hindi naman sa sariling lakas din, kundi dahil sa lakas din na kaloob ng Espiritu. Parang Pero nakakasala pa rin iyon, kahit tiyak na sila ligtas na. Kaya nga yes naman, po, yes po. hindi naman perfecto ang tao. Sinong tao, kahit si Mang Perfecto, yun ang pangalan niya, perfecto na. Pekto di pero makulangan pa. ang Panginoong Jesucristo lang ang perfecto. As we live on earth, we still struggle against the Opo. flesh. What's important is we fight and we defeat the enemy. We defeat the sin that keeps us from focusing on the grace of God and focusing on following and obedience to the will of God. So kaya nga yan yung ating dapat na maging, yun ang dapat na estado natin, yung ika-4. Yung assured of salvation and are truly saved. Naniniwala tayo. Kaya dapat suriin pa rin ang sarili, ano? Opo. Baka mamaya, assured ka lang na saved ka, pero hindi ka naman pala tunay na nagsisi. Mayroon pong patawag ng pastor yung mga Intellectually convinced, but but volitionally uncommitted. convinced. May mga ganon. Halimbawa, mayroon tao na convinced siya o kaya tanggap niya yung doctrine of grace. Pero intellectual lang. Hindi nakarating sa puso at sa gawa. Sa isip lang. Meron mga Sa ganun. salita at isip. Hindi nag-commit sa Diyos, sa Panginoon. Hindi pa rin Kristiyano yan. Hindi pa Kaya rin. ngayon, yun yung sinasabi ni Pablo sa Hebrews chapter 6, verses 4 hanggang 6, Opo. na mga Naliwanagan sila. enlightened sa mind. Enlighten na sila. Nakatikim. Opo. Kumbaga, nakalasap. O, di ba? Nakabahagi. Pero pag sila tumalikod, kasi na-enlighten na sila eh. There's no more enlightenment. Kasi they have already been enlightened. Meron bang second enlightenment? Wala. Wala.
Minsan lang yung Minsan lang yung enlightenment. makaunawa ka na, hindi na pwedeng 2 beses ka makaunawa. Opo. Mawawala po Malibang yung enlightenment. nagka-amnesia ka. Nagka-amnesia, no? Oo. What about po yun? Magkakaroon ka uli ng panibagong pangunawa. Limot mo na kasi yung una. Kaya ang isip kasi hindi nakakalimot eh. Malibang nagka-amnesia ka. Mas na malaman mo, alam mo na yun. Yung pastor, yung siya ay kita naman sa buhay niya, no? Naglilingkod siya sa Panginoon sa ministry, faithful siya, pero bigla siyang nagkasakit, nawala yung memorya niya. O kaya nasiraan siya ng bait. Wala yung problema. Walang Save problema. pa rin yun. Save Kasi pa. hindi counted yung panahon na siya ay nakasiraan ng ulo. Pero kung siya ay hindi siraan ng ulo during yung kabataan niya, Opo. tapos namatay siya. O kaya during yung youth niya, sira ang ulo niya, tapos na wasto ang isip niya, tumino, Tapos ay hindi naging Kristiyano siya, wala yon. Pero kung hindi siya naging Kristiyano, hindi counted yung panahon na siya baliw. At kung hindi siya naging Kristiyano, mananagot siya sa panahon na siya may sariling katinuan. Tama. Pero yung mula pagkabata at namatay na baliw na siya mula ng isilang hanggang sa lumaki at namatay, hindi siya mananagot sa Diyos. Ang mananagot sa Diyos ay yung namatay siya nung siya bata pa hanggang humantong sa tamang gustong gulang, tama ang isip. Bago mamatay na baliw na hindi sumampalataya, ang accounted doon, yung panahong siya hindi baliw. Hindi ka kasi sumampalataya. Opo. Hindi ka elect. Malinaw So, po. malinaw na hindi pinapanagot ng Diyos ang isang taong hindi alam kung ano ang ginagawa. Na hindi rin nakakaunawa kung sino siya at wala ring general revelation. They are not capable of even knowing God through general revelation because their mind is incapable of comprehending the world around them. Opo. So, yun ang ating premise na talagang by grace ang salvation. By grace po By talaga. grace. And only in the Reformed faith that salvation by grace, even adults who have become adults in body, but in mind, they remain children or infants, doon papasok pa rin sa doctrine lang ng Reformed theology. Ang salvation ay kahit tumanda ka, pero sinilang kang batang isip, namatay kang batang isip, hindi ka papapanagutin ng Diyos. Because by grace nga ang salvation. Tama po. Yun. So, Okay, meron pang tanong ko, meron pa. ayun, kay Brother PJ Tebes Mendoza. Okay. Tanong ko, saksi ni Jehovah ba? Ba't hindi sila naniniwala sa impyerno kahit nababasa naman yun sa Biblia? Ayun. Okay. Ang explanation nila sa impyerno is Gehenna eh. Gehenna. Opo. At ang kanilang contention is, yung Gehenna is literal, yan ay garbage place yan. Gehenom. Yan yung lugar ng sunugan. Yun yung basura, parang payatas. Opo. Sa Gehenna. Tawag nila doon, Gehenna. Lugar kasi yan. Kaya ang kanilang interpretation, literalistic na, Gehenna naman yun. Di naman sinabing sa buhay sa kabila yan eh. Sinasabi naman, yun yung doon lang yung lambak. Yun ang Hinnom Valley. Opo. Valley of Hinnom. Hinnom. Yung kung saan ipinako si Jesus, Golgotha. Mga bungo, mga Malapit lugar doon. ng bungo. Yun yung tapunan ng mga patay, tapunan ng mga mabaw, tapunan ng sunugan ng mga basura, yung Gehenna. Kasi yun ang isinalin sa ibang salin na impyerno. Kaya ayaw na nila na literally yun. Kumbaga, isa pa, bukod sa literalistic na yun ay lugar lang na basurahan, na sunugan ng basura, ang sa kanila kasi nananaig yung takot. At sinasabi nila na God is so gracious as to allow His created being to suffer for eternity. Hindi daw makatarungan na ang Diyos na mahabagin, paano siya magiging mahabagin kung paintulutan niya na ang taong kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis, ay parusahan niya magpakailanman sa walang hanggan. Opo. So hindi nila matanggap yun. Pero ang totoo is, they just want to avoid hell because they want to do whatever they want. Kasi at least, kahit masama sila, tutunawin lang naman sila. Hindi naman sila parurusahan. So, where is justice then? Di ba? Tama. Ang lugi naman doon ay Diyos. Nagkasala ka sa walang hanggang Diyos, ang parusa sa iyo pansamantala. Kasi,
the eternal wrath of God, because God is eternal in essence, that's Yung one of His essential attributes, yung kanyang pagiging immutable, eternal, walang hanggan, yun ay kanyang mismong katangian bilang Diyos. So, if you have sinned against the eternal God, God. it requires eternal punishment. Because a temporary punishment is not enough eh. It's not enough to satisfy the eternal justice. Tama Kasi po. kung ang eternal injustice, dapat eternal din ang kapalit na parusa. Kasi hindi naman pwedeng eternal ang Diyos, tapos nagkasala ka sa eternal na Diyos. Ang parusa niya ay temporal. Hindi siya eternal. So, hindi niya masasatisfy yung kanyang galit. So, kaya yung eternal punishment is in congruence with His eternal character and attribute. Opo. That He is immortal, eternal, Opo. immutable. And He is just. So, therefore, the judgment should be in it should be commensurate with His punishment. Punishment. So kung eternal siya, eternal din ang punishment. Kasi hindi masasatisfy siya. That's the reason why the Lord Jesus Christ, the eternal Son of God, died for our sins. So there must be somebody who is eternal who will become mortal so that He can pay for our mortal sins, and His offering and His sacrifice would be acceptable to the eternal Father. Father. Because He is eternal Son, He was able to satisfy the eternal wrath of the eternal Father. Yun. And because He is also mortal, He is also a true human being, He was able to represent all human beings. And to feel what we have felt, to experience what we have experienced, to be tempted as we have been tempted. Or as we are being tempted. Yes po. So, siya, ang tawag dyan is, kumbaga, nalaman niya at naunawaan niya. Opo. Para malapatan kasi ng parusa, dapat maunawaan yung sumunod nagpaparusa eh. Yung struggle ng pinaparusahan, kaya siya mapaparusahan dahil nag-struggle siya. So how can He justly pour out His wrath or His justice when He doesn't understand what we have been experiencing while we are on earth? So because He has also experienced what we have experienced, all temptations have been experienced by the Lord Jesus Christ, all the more that the sacrifice becomes acceptable. Oh. And it has met all the requirements of God Opo. so that His wrath would be appeased and the justice would be served on our behalf, because the Lord Jesus Christ was punished on our behalf. So therefore, the punishment that is supposed to be given to us, in eternity, Opo. in eternal torment, there is no more punishment and just judgment to us. That's what's the meaning of Romans 8:1. Opo. Therefore, there's no more judgment. No more judgment. Wala na There's no condemnation. more punishment. There's no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Christ Jesus. Romans Pag isa ka na 5:1. kay Christ, wala na. We have Wala been na. justified by faith. Justified. Therefore, we have peace with God. Hindi nakaaway. Hindi na tayo kaaway. We are no longer enemies, but friends. Pastor, may follow-up question another question, I think. Pakilinaw din, Pastor, ang sabi sa akin ng Jehovah, nung saksi ni Jehovah, ang langit nila ay itong mundo natin. Yes, yes. Kasi ang sa kanila, itong mundong ito rin ang i-refurbish. Parang ito ay i-renovate lang. This earth will not be burned. Opo. Hindi ito gugunawin. Gagawing paraiso. It will be parang recreated or renovated. Pagagandahin lang ito. Gagawing tahanan natin. Opo. Parang ang idea Ito na nga ito na langit. Opo. Walang literal na langit sa taas. Ito na yung langit. Dito tayo maninirahan. Opo. So, Kaya yung mga picture ng mayroong sa mga Jehovah's Opo, may Witnesses mga pictures na sila. watchtower na pasugo, yung mga Watchtower po. society na Opo. publishing.
Di ba lagi may picture doon na yung tupa, yung leon, magkatabi, hindi kinakain ng leon yung tupa. Oh. Tapos may total peace sa buong mundo. Tapos sa mundo ay magiging parang langit. Oh, yun pala ang teaching. The problem is, according to Peter, this earth will be, Gugunawin talaga to. Oo. Sus. will be annihilated. Opo. It will be melted by fire. Ng apoy, no? Gugunawin ito, tutunawin sa apoy. At lilikhaan Diyos ng bagong lupa at bagong langit. Revelation chapter 20. Di ba? So, malinaw na talagang sablay yung kanilang teaching doon sa Kaya there is hell. There is Bible. hell. That's the reason There's why hell. we need to place our trust in the finished work of Christ. Opo. Otherwise, there's no hope, and there's There's no no hope salvation. talaga. And there's no more Savior to come. Wala na. Si Jesus Christ lang nag-iisa. Opo, kaya much better na if we have friends na mga nasa saksi ni Jehovah, siguro we have to Tatalakayin din naman natin yung Jehovah's Witness next meeting. So next meeting. meeting siguro, i-reserve natin yung iba pang mga details at mga doktrina ng Jehovah's Witness. Opo. Siguro magpaalam muna tayo, Pastor Derek? medyo Hindi lang siguro, magpaalam na tayo. Tiyak na eh. magtutua Magdadalawang ako. oras na po tayo. Ayun, Pastor, maraming salamat po sa iyo pong mga pagtalakay na naway nalinawan po yung mga ating pong nakasubaybay patuloy. Shout out kay brother. Salamat po at nakatulong po nawa kami sa inyo. Yan, po. God bless you all, and we are the Narrow Gate, and we are the The Cult Busters. God bless you and good night.